At dito tayo sa patungkol sa isa sa former 4-time PBA champion at former PBA Best Player of the Conference na si Greg Slaughter. Marahil marami ang nagtataka na saan na nga ba ang 7-flat big man na ito dahil wala nang koponan ang may hawak rito. Pero sa PBA malinaw na Northport ang may hawak ng rights nito. At may nabasa pa nga tayo sa post nitong si PBA Insider News na kung sa ay ayon di umano rito, I heard that San Miguel Beermen wants to complete their roster this Philippine Cup. I heard that SMB management will try to contact the Northport management to release the rights of their 7-foot center, Greg Slaughter. Then they will sign him to pair with 8-time MVP Junmar Fajardo to make the biggest twin towers in the PBA history. Source, SMB Insider. So kung magkaganito, talagang biggest twin towers ito in the PBA history. Pag nagkataon, biruin mo pa naman, magsasama ang pinakamalalaking big man sa PBA sa kasalukuyan kung sakali sa iisa pang team, di ba? Tapos may mga napatunayan na rin naman ng mga big man na ito na talaga namang katakot-takot at biglang lakas ng SMB pag nagkataon pag ganito. So si Greg Slaughter, ito na may nasa sa kondisyon pa din. Matatanda ang taong 2024 ito huling naglaro para sa liga sa MPBL para sa team ng Manila SB Batang Sampaloc. So ngayon walang balita kung saan naglalaro ito or ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ngayon ito. Pero kung kukunin ito or makukuha ito ng SMB pwede pa ito dahil bihira yung ganito kalaking player sa PBA. 7-flat center, may edad na 36-year-old, so halos hindi naman sila nagkakalayo ng edad nitong si Junmar Fajardo. So siguradong kakainin lang ng dalawang ito ang ilalim pag nagkataon, so for sure maraming pahihirapan ng dalawang ito. Speaking of kay Noah Patton, ito nga ngayon ang isa sa namumukod tanging prospect in the 16 and under division of the 2025 Smart NBTC tournament na siyang nakikitang po pwedeng maging eligible as a local for Gilas, Pilipinas. So si Kai Noah Patton nakilala na nga ng mga Gilas boys, coaches like LA and Gabe Norwood bago nga ito muling bumalik sa US na siyang nagpahayag ng commitment para sa Pilipinas. Batay nga sa nabasa nating report, etong si Kai Noah Patton ay makakatanggap na ng Philippine passport next week, a full 2 months bagong araw ang 16th birthday na to. So si Kai Noah Patton, para sa mga hindi nakakaalam naglaro nga ito with Phil-Am Nations 19 and under squad was limited na kung sa ay nakipagpasikat at ito ay nakapagpakita ng husay sa laro na kung sa ay umaverage pa ito sa game ng 22.6 points per game, 7.8 rebounds per game and 4.8 assists per game while shooting 31.6% shooting from beyond the arc. So ang matindi pa nga dito sa Phil-Am na ito one of the top prospect pala ito in the class of 2028 na kung sa si Patton is currently ranked by Prep Hoops as the number 1 shooting guard in his batch. Sa mga hindi nakakaalam, sa edad na nga po na 16 years old, may taas na nga po siya na 6'3". Pero grabe, yung pagka-athletic niya, mapa-opensa or depensa, makikita mo yung husay niya. At kung makipagdakdakan nga po ito kala mo NBA player na. So itong si Kai Noah Patton hindi lang basta-basta makapagpapalakas ng lineup nila Coach LA kasama ng Gilas Boy, but also provide a promising addition to the men's national team in the future. At dito tayo patungkol dito kay Mark Pingris. Alam nyo bang gusto palang magpa-trade sa Ginebra dati ni Mark Pingris dahil kay Coach Tim? So batay nga po sa nabasa natin, so alam nyo bang nung time pala raw na umalis si Coach Tim at Joe Devance dati sa team na pinanggalingan ng mga ito kasama si Mark Pingris, ginusto rin palang umalis na tong si Mark Pingris na kung sa ay umabot pa sa punto na ginusto rin daw po nito na magpa-trade sa Ginebra para makasama si Coach Tim Cone. So nung panahon nga raw na yun, kinausap nga raw nito sila Coach Tim, Boss Al at Boss Alvin Patrimonio to kung pwede nila i-trade daw siya patungong Ginebra dahil ayaw niya nga raw mapunta sa ibang coach. So nag-request nga raw talaga siya ng trade
na kung sa ay bakit nga raw si Joe Devance pwede, ba't siya hindi. Noon daw siya, di daw pwede dahil dapat isa lang daw. Pero gusto nga raw talagang pumunta sa Ginebra noong time na yun itong si Mark Pingris because of Coach Tim. So di pa nga raw siya naglalaro ng basketball, Ginebra at Alaska fan na siya. Dream niya nga raw yun na naglaro sana siya sa Ginebra dati. Pero 100% Magnolia nga raw siya pag may laro ang Magnolia at Ginebra dati. So kaya naman, ano ang opinion nyo dito? Kung sakaling tuluyang na-trade noon si Mark Pingris sa Ginebra, kung nagkataon. At dito tayo sa napakainit ngayong napag-uusapan ng patungkol kay Bobby Ray Parks Jr. Gaya na lamang sa naging update or post na tong si PBA Insider News na kung saan nakasaad nga po or sinasabi rito di umano na I heard Bobby Ray Parks Jr. wants to go back in the Philippines and settle down with his bride-to-be sa Hinab Harake. According to our source, Japan B-League will upgrade next season and they will not sign any 6'9" below Asian imports. So that Asian import like Ray Parks Jr. will not sign with his current team in the JBL due to his height 6'4". And our source added that Barangay Ginebra is eyeing Ray Parks Jr. this PBA All-Filipino Cup if he wants to play again in the PBA. They will try to contact the TNT management for a sign and trade option for Parks because TNT still has right even he is a free agent in the PBA right now. Source, JBL and Ginebra Insider. So kung sakaling ganun man ang kahinatnan, possible kung pumayag ang TNT rito para sa opinion natin, win-win situation para sa TNT rito. Una, kung hindi nila magagamit o hindi naman maglalaro si Ray Parks Jr. para sa kanila, okay lang dahil kaya namang makapag-champion ng TNT nang walang Ray Parks . So kung ite-trade naman nila itong si Ray Parks, possible mas makakakuha pa din ang TNT ng highly caliber na po pwedeng pang dagdag pa rin nila sa team, lalo pat walang Jason Castro ngayon ng TNT dahil sa ito'y patuloy pa rin nagre-recover mula sa injury. So kung sa Ginebra mapunta si Ray Parks Jr., for sure, daming matutuwang fans ng Ginebra. Maging si Parks Jr. for sure happy rin pag nagkataon dahil isa ito sa team na noon pa'y pinapangarap na niyang mapaglaruan. Bukod dyan, maaaring makasama pa muli nito ang dati niyang teammate sa ibang koponan at ibang liga tulad na lamang ni Justin Brownlee. So abangan natin kung ano ang kahihinatnan nito soon. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.